Noong 19th century, maraming Pilipinong pintor ang musbong. Pero ilan sa kanila ang alam pa natin ngayon? Nakikilala pa ba ninyo ang mga painting na ito? Isa sa mga naging tanyag na pintor noong 19th century ay si Jose Honorato Lozano. Ako si Jeronimo Cristobal, mag-aaral ng sining at kasaysayan ng Pilipinas at nandito ako upang ibahagi ang ilan sa mga pinaka-interesting na artworks na hindi masyadong napapansin. Unang beses ko nakita itong Entierro Don Parvulo ni Jose Honorato Lozano sa Gironella album sa Biblioteca Nacional de España. Digitize na rin ito at maaring ma-access for free. Nasa loob siya ng isang album kasama ng iba pang mga eksena sa Pilipinas noong 19th century. Ang Gironella album na ginawa noong 1847 ay may 78 watercolor illustrations. Si Lozano ay ipinanganak noong 1815 o 1821 at namatay noong 1885. Wala pang ebidensya pero pinaniniwala ang nag-aral si Lozano sa ilalim ni Damian Domingo sa Akademiya de Buho y Pintura noong siya ay bata pa. Anak siya ng isang lighthouse keeper sa Manila Bay, kaya siguro madalas niyang ipinta ang mga parola sa Ilog Pasig. Lumaki siya sa Sampaloc sa labas ng Intramuros. Noong 1850 pa lang, sinabi na ng komentaristang si Rafael Diaz Arenas na si Lozano ay isang watercolorist na walang karibal. Tanyag siya sa kanyang mga letras y figuras o mga painting na naghahalo ng eksena ng syudad sa loob ng pangalan ng kanyang mga kliyente. Commission ang album ng Spanish official na si Gervasio Gironella at nilalarawan nito ang mga karaniwang gawain, costumes at tanawin sa Pilipinas. Nasa Maynila siya noong 1840s bilang Intendant General, isang kinatawan ng hari na may tungkulin ng pagbubuwis at sa pangkalahatang kaayusan ng kolonya. Kabilang sa kanyang mga gawain ang pag-asikaso ng mga usaping pangkalakalan tulad ng petisyon ng kumpanyang Russell and Sturgis para sa walang buwis na pagpasok ng yelo mula sa New England. Sa unang tingin, parang simpleng procession lang. May banda, may drums, may mga taong naglalakad, pero paghahatid pala ito sa libingan ng isang bata, isang parvulo. Kakaiba ang eksena. Dahil sa kulay na ginamit ni Lozano, alam nating hindi siya tahimik o mabigat. May music, may ritmo. Kaya kung libing ito, bakit masaya? Sinaunang kaugaliang Katoliko ang entierro ng mga parvulo. Latin para sa mga bata. Na mula pa sa panahon ng mga Romano. Laganap ang ritual sa Nueva España noong 17th century. Dito nagsimulang ma-establish na hiwalay ang libingan ng mga bata. Kailangan masigla ang musika, may pabango at bulaklak ang karoza, imbis na kabaong. Nakaputi ang pari, imbis na itim. Maliit ang krus, imbis na malaki. At mabilis na kinakalembang ang mga church bells, imbis na marahang nagluluksa. May announcer pa nga minsan sa unahan. Pagdiriwang ito sa isang kaluluwang papasok sa langit ng walang kasalanan. Kung nabinyagan yung bata. Kahit nawala na ito sa kaugalian sa Roma at sa Mexico, patuloy itong ginagawa hanggang sa huling bahagi ng 19th century sa Pilipinas. Bukod sa painting ni Lozano noong 1851, nadokumento rin ito sa mga retrato. May mga importanteng detalye tayong makikita sa likod. Yung bata, hindi siya nakahiga. Nakatayo siya sa isang andas, buhat ng 4 na tao. Bihis siyang parang santo. May crown, may kapa, may hawak na scepter. Ayon sa historian na si Stephanie Pu, ang mga batang namamatay noon ay binibihisan bilang santo at pinaparada na nakaupo o nakatayo. So yung katawan ng bata, nagiging imahe rin siya ng santo. Hindi lang ito sa Pilipinas. May mga ganitong images din sa Spain, tulad ng Entierro del Parvulo ni Jose Fernandez Cuevas. May note pa nga doon Only burials for young children. Ibig sabihin, kilala at defined na itong ritual na ito. Nananatili ang medieval na practice ng Entierro de Parvulo sa Pilipinas kahit na hindi na ito ginagawa sa Europa. Ang isa pang pagkakaiba sa painting ni Cuevas, malungkot na ang eksena dito. Bakit ganito ang pagkakapinta ni Lozano sa eksena at karamihan sa mga eksena sa album? Hindi lang niya nire-record yung ritual, inaayos niya rin ito sa isang malinaw na form. Simple yung background para mag-focus tayo sa prosesyon. Kapag nasa album na ito, nagiging parang type siya. Isang imahe na madaling makilala at ulitin. So para sa akin, hindi lang ito larawan ng isang libing.
Ipinapakita rin ito kung paano nagiging kasaysayan ang likhang sining. Ang audience nito, sa isip ni Lozano, ay mga taong hindi pa pamilyar sa nangyayaring ritual. Kaya may explanation sa likod. Maglalakbay ang imaheng ito sa malayong ibayo at kukopyahin. Kung iisipin, parang itong viral image na nag-a-advertise sa syudad ng Maynila. At maaring nasa isip din niya tayo. Tayong mga nasa future pa lamang at makakita ng kanyang mga guhit at magtataka kung paano nabuhay ang mga tao sa Pilipinas noon. Sa mga ganitong guhit at imahinasyon ng ating mga ninuno nagsisimula ang kasaysayan, kung paano natin nakikita ang mga kwento at larawan na iniwan sa atin bilang pamana. Nagiging kasaysayan ng sining, hindi lang dahil sa pinapakita nito, kundi dahil sa paraan ng pagpapakita nito. Kung susundin natin ang tanyag na art historian na si Svetlana Alpers, mahalaga sa pag-intindi ng likhang sining ang tinatawag na close looking o masinsin na pagmamasid. Nagsisimula ito sa paglalarawan. Titignan natin kung paano gumagana ang imahe mismo, paano nakaayos ang mga tao, paano gumagalaw ang eksena. Ano ang inuunang tingnan ng ating mga mata? Minsan, okay din na wala tayong masabi sa harap ng artwork. Wala mo ng interpretasyon. Dahil ang painting naman ay hindi lamang nagsasalaysay ng pangyayari. Inaayos niya kung ano ang nakikita at kung paano ito makikita. Pinipili ng artist ang detalye, pinapalinaw ang anyo at ginagawa itong isang bagay na pwedeng balikan at intindihin. Doon pumapasok ang kasaysayan. Hindi lang dahil nangyari ito, kundi dahil may anyo na siyang naiwan o isang imahe na inuulit, tinitignan at kinikilala. Kaya hayaan ninyo kung iwan sa inyo ang mahalagang tanong ni Svetlana Alpers para sa ating mga fans ng sining at kasaysayan. Ano ang hinahanap natin sa tinitingnan natin? Kaya mahalagang alagaan natin ang mga likhang sining, hindi lang dahil sa nalalaman natin kung ano ang nangyari sa nakaraan, kung paano magluksa, kung paano maging masaya, at mabuhay ang mga ninuno natin. Kung isipin nating mabuti, ang kasaysayan ay hindi naman talaga tungkol sa nakaraan. Malaking bahagi nito ang proseso o paraan ng pagtingin sa mga bagay mula sa nakaraan na ikayayaman ng buhay natin ngayon.